Hi, hello. Good morning, good morning, good morning mga followers. Good morning sa lahat ng mga Pilipinos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo lahat. Lalo na po dyan sa may mga nasa malayong ibayo ng karagatan. Yung mga nagtatrabaho sa barko, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na malayo sa pamilya. Good morning sa inyo lahat dyan. Ingat, ingat. God bless ang lahat dyan. So, ang topic natin ngayon kung paano na po ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi na po natin malaman kung ano po ang dahilan ng mga sigalot ngayon sa ating bansa. Sa dami po ng mga nangailangan ng tulong sa gobyerno, napasukan pa ng mga hindi mga mabubuting gawain habang sila ay nakalukulok ngayon sa kanilang mga pisto. Wala na tayong makukuhang suporta mula sa ating pamahalaan dahil sila mismo nagbabangayan, nagbibilangan, naghahanapan sa mga walang pera sa bayan. So, ramdam natin parang pag humingi na yung tulong parang wala na. Parang alam natin tagihan tayo dahil sa mga problema, no? Na hinaharap sa ngayon dahil sa kanilang mga ginagawa na kabulastugan sa ating bansa, sa pera ng bayan. Sa dami-dami pong naghihirap ng sambayan ng Pilipino, habang may mga taong nagulustay sa pera sa kaban ng bayan. Talaga naman. Inasahan pa naman natin sana ang gobyerno dahil pag in case na mayroong mga emergency, meron tayong pag-asa na malapitan ang ating mga sabay ng Pilipino. Nakakalapit sa gobyerno kung anong kailangan. Kaya pag ganito po ang sistema na sila mismo ultimo pira ng bayan nilulustay ng iilan na politiko. Tayo mismo nawawalan ng pag-asa na may gobyerno pang handang dumamay at tumulong sa mga taong mga naghihirap nating kababayan. Ano ba ang hinahanap nilang pera na sila mapera na bago tumakbo sa politika? Bakit ano pa ba ang kailangan at hinahanap pa nila para gustayin, pakialaman ang pera ng maraming mamamayan? May pag-asa pa bang makabangon ang Pilipinas
mula sa lugmok ng kahirapan, mula sa mga korupsyon ng ating lipunan. Tayo po'y nangamba. Talagang nangangamba. Baka magkakaroon ng hindi maganda mangyari sa bansa. Huwag naman, kasi maraming buhay madamay. Pero kung sadyang mangyayari, wala po tayong magagawa dahil sa mga dahilan sa mga tao rin na hindi nag-isip sa kanilang kapwa, nagmustay sa pera ng bayan. Kaya marami ding mga tao at hindi rin natin masisisi na sila'y magalit na sa gobyerno. Dahil parang wala kang pangulo ngayon na nagsasalita na kontrahin, labanan ang korupsyon, labanan ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Wala eh. Wala kang narinig, wala kang nakikita na may mga hakbangin ganong hakbang. Para bang ngayon pikit balikat na lang, walang pakialam ang Pangulo sa mga nangyayari sa kanilang mga alagad. Mga alagad ng kadiliman. Walang pakialam na sa buhay ng mga mahirap na sobra ng hirap sa buhay. Wala nang gobyerno malapitan. Dahil walang walang notib. Parang walang tibay at walang pagtatanggol sa kaban ng bayan, sa sambayan ng Pilipino. Ultimo kaming mga mahirap, ramdam namin ang kahirapan ng mga kapwa namin Pilipino. Ramdam namin ang sakit ng ginawa ng mga alipores mo. Bakit ikaw hindi nakakaramdam? Bakit ang Pangulo hindi nakakaramdam kung ano ang mga ginagawa ng kanyang mga alipores? Ang mabigat pang pag lumaban ka, katulad ng Senator Marcolita, yung mga senador na lumaban sa tiwali, yung mga gobernador na naghahanap sa mga nawala. Sila pa po ngayon ang tinanggal sa mga pisto. Ano yan? Anong klaseng mayroon tayo? Kung ano yung katotohanan,
yun ang wawalain sa lipunan? Mali yata. Baliktad yata ang nangyayari. Hindi ba dapat yung gumawa ng masama, yung nanloko sa bayan, sa bansa, dapat yun ang tanggalin? Bakit yung mga lumalaban at naghahanap ng katuwiran at naghahanap ng katotohanan para sa bayan ng Pilipino dahil sa pagwaldas ng pera ng bayan, bakit yun pa? Yun pang tinatanggal nyo sa pwesto. Yun ang alang kakampi ng sambayan ng Pilipino eh. Yun pa ang tinatanggal ng gobyerno. Yun pa ang tinatanggal ng ilan. Grabe na. Grabe na ginagawa ng pamahalaan. Wala na pakundangan sa paggamit, sa paglustay ng pera ng bayan. May balak pa nila na yung mga pensioner na sundalo, mga retired general, nakatasan ng 5%. Pati ba naman yun, pakailaman pa ng gobyerno? Pati ba naman yun, babalakin pa ng gobyerno? Paplanuhin pa? Sa paglaban pa lang po nila mula nung naging umpisa ng kanilang pagkasundalo, buhay na ang kataya nila. Nakataya ng buhay nila sa pagdigma, kipaglaban at pagtanggol ng Pilipino. Sa pagtanggol ng batas ng Pilipinas, pagtanggol ng Pilipinas. Ngayon sinusulti silang nabuhay, tumanda, nabuhay sa paglaban sa pagtanggol sa bansang Pilipinas. Tatanggalan nyo ng karapatan, tatanggalan nyo na ang kanilang pinakahinihintay na pensyon mula noong sila ay naging sundalo hanggat sa tumanda. Bira na nga lang yung umabot ka ng tanda dahil nasa bala, nasa digmaan ka. Bira na nga lang yung mga sundalong umabot sa pagtanda dahil bala yung katapat nila. Araw-araw o anong oras sila pwede may kalaban. Ngayong sinusulti ang buhay nila, doon mo pa paplanuhin na bawasan ng 5% ang kanilang mga pensyon. Napakaswerte na nga nila na binigyan sila ng buhay ng Panginoon. Hindi sila nanatili silang buhay mula sa pagdigma sa mga lumalaban sa gobyerno. Ngayong sinusulti silang nabuhay at yung ang mga pensyon ng mga matagal nang hinihintay. My God. Paplanuhin pang bawasan ang kailang 5% pension. Mali po yun. Tapos magbibinta pa namang ari-arian ng ibang ari-arian ng gobyerno. Sus! Ang dami na po inyong nabinta. Yung ginto nga lang po, ilang tinulada na nabinta yung ginto. Nasaan na yun?
ang pinagkabintahan. Maria Jose. Sobra na kayo.